Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ayan, sobrang na-miss ko talaga yung pagbablog. Alam nyo, parang mag-almost 2 months na simula nung nakapag-upload tayo ng vlog. Marami na rin naghahanap sa atin. Kaya maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta at saka patuloy na mga nagsasubscribe sa akin. So ayan, share ko lang kayo guys. Ayan. Pero bago yan, gusto ko lang kayong batiin ng Merry Christmas and a Happy New Year. Kung hey Pachoy para sa ating lahat. Sobrang tagal na simula nung huli ako nag-upload. And hindi ko pa kayo nababati ng Christmas and New Year. So ayan. Ang huling upload ko pa yata yung birthday ko. So sandalian lang naman yun. Kasi gusto ko lang magawa ng video yung birthday ko noon. So ayan, maraming question na tayong dapat sagutin. Marami ng mga katanungan dyan sa akin. And ito, sasagutin ko na siya dito for today's video. Pero bago yan, share ko lang sa inyo. Bali, kaya pala hindi tayo nakakapag-upload ng vlog kasi nga nag-full time na po ako ng GY shift. Panggabi na ako pumapasok sa trabaho ngayon from 10 PM to 6 AM. So nakita nyo naman kung ano yung nilalakad ko, 'di ba? Ganun po yung nilalakad ko doon araw-araw, gabi-gabi. And alam mo yun, kahit gustong kong mag-vlog, gustong kong mag-content, gustong kong mag-upload ng video, hindi ko siya magawa kasi minsan talaga nakakapagod na. Tapos sumabay pa dun yung winter. So ngayon, pakalakas ng winter dito sa amin. Inaabot kami ng -20 to -30. Pero hindi naman daw yung magtatagal kasi by March, stop na yung winter kasi magtatagsibol na. So konting tiis na lang. Pero maybe soon, sana, di ba, magkaroon tayo ng sarili natin sasakyan or magkaroon tayo ng bahay or property na mas malapit sa trabaho natin. Sa ngayon, kailangan lang muna natin magtiis and kailangan lang natin mag-manifest, kailangan lang natin mangarap ng mangarap na magkaroon din tayo ng mga sasakyan, ng mga bagay na makakatulong sa atin para hindi tayo nahihirapan sa araw-araw. And ayun, nakakasanayan na rin naman siya. Alam mo yun, yung mga hirap na pinagdadaanan natin, pag araw-araw mo siyang nararanasan, nagiging nakakasanayan na lang natin siya. Tapos unti-unti nagiging madali na lang siya para sa atin. So ayun, pero hindi natin pwede hindi pahinga yung katawan natin kasi pagka nagkasakit tayo, wala namang ibang tutulong sa atin dito. Kaya ayan, nag-a-adjust lang talaga ako, bumabawi ako ng pahinga, bumabawi ako sa mga tulog na dapat kong itulog kasi nga nagpanggabi ako. So ayan, gusto ko lang sagutin tong mga katanungan na to. Unang-una yung sa plug polling. Ayan, bali dumating po kasi ako dito ng July 25, tapos pagdating ko dito, kinontak na kagad namin yung papasukan ko na trabaho, yun dito nga sa Tim Hortons dito. Bali, 1 week pa lang ako nandito, nakikipag-communicate na ako sa kanya kung ano yung mga kailangan ko ipasa, kung ano yung mga kailangan niyang documents para process na namin yung Lamia na i-apply niya. Bali, sa pag-process ng Lamia ko, wala naman akong ibang pinasa kundi yung passport lang. Tapos hiningan niya lang ako ng mga personal details kasi totally wala naman akong pinasa and wala naman din ako sa kanyang interview na pinuntahan. Bali, binigay ko lang sa kanya yung passport tapos hiningan niya lang ako yung personal details ko like pangalan ko, kung ano yung mga job experience ko. Kasi importante yung job experience nyo guys kasi pagka mag-a-apply kayo ng Lamia, importante na yung applyan yung trabaho is related sa mga past job nyo or kaya same field na papasukan nyo kasi pagkalabas ng Lamia nyo, meron pa yung interview. Pero mamaya na yon. So, ayun, yun lang yung mga hiningi sa akin. Tapos, pagkapasa ko noon, nag-antay lang ako ng susunod niyang update. So, umabot yun ng mga 1 month and 2 weeks, sinabot siya ng 6 na linggo bago ko ma-receive yung Lamia ko. So, ganun lang naman kadali yung process noon. Pero, habang nag-aantay ako, syempre, nag-apply din ako sa iba. Pero, sobrang hirap magpasa and mag-apply dito sa madali pa lang mag-apply pero napakahirap din makahanap ng mga ibang employer. So, ayan, maganda rin na nagkaroon tayo agad ng employer na napapasukan noon. Tapos, ayun, nung lumabas na yung Lamia ko, dinala ko siya kaagad doon sa border. Pero meron kayong option na pwede nyo dalhin sa border o kaya pwede nyo ipasa online. Pero hindi natin alam kung kailan lalabas yung mga ipapasa natin sa online. Pero syempre, Canada naman to, may possibility na mabilis lang din yung approval nila doon or mabilis lang din yung process nila doon. Pero kasi ako, ginawa ko, dinala ko siya sa border. Kasi yung pagdala mo sa border, guys, is yun na yung pinakamadaling way para makuha mo yung work permit mo. Kasi kumbaga dadalhin mo lang doon yung Lamia mo tapos i-convert na siya as a work permit. Bali yung nilapitan namin na border doon is yung pinakamalapit na border lang sa amin. Border ng US yun, boundary siya ng US tsaka boundary ng Canada. Bali, ang gagawin mo lang dun guys, importante, magdala ka ng Lamia mo and ang passport mo, yun lang dalawa. Siyempre, pangatlo pangkain mo kasi medyo malayo yun, depende kung saan lugar ka nakatira.
Tapos ayun, dating namin doon, lumabas muna kami ng US border, wala namang hahanapin doon, wala namang kailangan. Tapos babalik kayo kagad para pumasok ulit ng Canada. Tapos doon na magkakaroon ng interview. Pagka nag-interview kayo doon, kailangan nyo i-present yung passport nyo. Tapos kailangan nyo ipakita yung Lamia na hawak nyo. Importante guys na meron kayong Xerox kahit papano or kahit isang copy lang para lang in case na magkaroon kayo ng emergency, in case na mabasa, in case na mawala yung copy nyo, meron pa kayong isa kasi napaka-importante niyan. Pero hindi naman nila kukunin yan sa iyo, titignan lang nila yan. Tapos importante rin na alam nyo yung mga details na nakasulat dun sa Lamia. Alam nyo kung sino yung employer nyo, alam nyo kung anong lugar yung papasukan nyo, at alam nyo kung ano yung duty na gagawin ninyo kasi magtatanong-tanong sila doon about sa duty mo and about sa experience mo, kung kaya mo ba yung ganitong trabaho, kung alam mo ba yung ganitong trabaho, kung kilala mo ba tong tao na to, and kung ready ka ba sa ganitong trabaho. Tapos i-ready nyo rin yung mga personal details nyo katulad ng sa mga family background, katulad ng past job nyo, katulad din ng mga ng pinag-aralan nyo kasi tinatanong din yan. For example, katulad sa akin, tinanong ako kung saan ba ako nakatira. Sabi ko sa Philippines, kung ano ba yung past job ko, bartender. Tapos kung ano ba yung mga tinapos ko, sabi ko college graduate. Tapos tatanungin ka rin nila kung may mga napuntahan ka ng ibang bansa, kung nakapagtrabaho ka na sa ibang bansa, kung na-deny ka na sa ibang bansa. Mga ganun lang naman, mga simple details lang naman na yes or no lang naman yung mga isasagot nyo doon. Tapos kung about sa family background naman, tinanong lang din ako kung may asawa na ako, may anak ako. Ako nga may sing-sing kasi ako dito. So tinanong sa akin yon. Pero ang sinagot ko naman, wala. Pero regalo lang to sa akin. So ayun, di sila naniwala kasi nga nakalagay sa ano bang tawag dito sa finger na to, yung pangkasal. So ayan, in-explain ko na lang sa kanya kahit sobrang hirap na hirap ako mag-explain kasi English yun, alam niyo yun, kakarating ko lang ng Canada noon and pinaka-hate ko talaga yung pag-i-English. Pag computerin mo na ako sa math, wag lang English. So ayan, siyempre ano pa tayo noon, medyo kabado 20 pa tayo sa pag-i-explain. Tapos ayun, naitawid ko naman kahit papaano. Tapos after noon, pagka nasagutan nyo na yun, nasagot nyo yung mga tanong nila and nasatisfy nyo naman sila, antay ka lang ng mga 15 minutes, lalabas na kagad yung work permit mo. Tapos paglabas ng work permit mo, pwede ka nang umuwi. Tapos una mong gawin, ipasa mo na yun sa employer mo and mag-uusap na kayo kung kailan ka pupunta sa kanya at kung kailan kanya kukunin sa inyo, kung paano ba ang way nyo. Tapos kasi ako, nag-book pa ako ng flight noon, kaya tinanong niya ako kung kailan ako available and ito yung date na binigay ko. Pero ano yun, kadalasan papapuntahin ka na kaagad eh. So pagka may work permit ka na, anytime, pwede ka na mag-start ng trabaho mo, kaya magre-ready ka rin. I-ready mo yung sarili mo, i-ready mo yung katawan mo, kasi pagka start ka na ng trabaho, hindi ka na pwedeng umalis, hindi mo pwede sayangin yung opportunity. So, ayun lang naman, yun lang yung naging way ko ng pagpasa ko ng Lamia ko and pagkuha ko ng mga requirements ko at pagkuha ko ng work permit ko. And yung mga iba nyo pang tanong guys, sa next video ko na lang sasagutin kasi naninibago pa tayo ulit, so gagawa pa ako ulit ng next content and next video ko. Ayan, maraming salamat po. Yung mga tanong nyo, isa-isahin ko yung sasagutin and I will update you. Promise yan, every week. Every week. So, kasi ayan, nakakapag-adjust naman na tayo kahit papaano. And maraming salamat nga pala yung mga nagko-comment at mga nagbe-message sa Facebook ko. Sensya na kung hindi ko kayo agad nasasagot or hindi ko kayo kagad nare-replyan kasi medyo talaga busy lang tayo ngayon. Pero hopefully soon, makapag-upload na tayo tuloy-tuloy. So, ayan, maraming salamat. And it's me, Onyel again. So, hopefully safe kayong lahat guys and maging wonderful yung 2024 para sa ating lahat. Thank you!